there's nothing I won't do. Forever's not enough for me to love you so. Today is Christmas Day. Merry Merry Christmas! Yee! I am absolutely happy kasi it's my most awaited holiday. And I hope you all are having a meaningful, joyous, and wonderful Christmas. Dahil December 25 ngayon, I can't help but remember some special memories na connected sa araw na ito. Ang first ever movie ko na kasali sa Metro Manila Film Festival ay ang Filipinas. Special sa akin to kasi kahit baguhan ako sa showbiz, I was able to work with a fabulous ensemble of high-caliber actors and director. Naging training ground ko din ang set ng Filipinas dahil marami ako natutunan sa acting and work ethics. What more, it's a movie about family. There are lots of lessons you can pick up from this film. And for me, one thing talaga na hindi ko ipagpapalit sa kahit ano ay ang pamilya ko. Siyempre, at that time, tulala ka. At talaga nakakakalang dahil nakikita mo yung mga artistang pinapanood mo lang. Like, yun nga po, sila Miss Maricel, Richard Gomez, Don Zulueta, Sunshine Dizon, of course, Miss Armida Sagyon Reyna. Ako ang isang surviving spouse. Ako ang asawa, a retired teacher ako na byuda ako ng isang pulis. And ito ang aming anak. Ang isa adopted. Yung anim, Maricel Soriano ang panganay, si Richard Gomez, si Don Zulueta, si Aiko Melendez, si Victor Neri, at saka si Wendell Ramos, anak naming tunay ng asawa ko, na ang gumaganap ay si Ernie Zarate. Tapos si Sunshine Dizon ay adopted. Sa pelikulang ito, ako yung lumalabas na pinaka-successful. So, madalas, sa isang malaking pamilya, kung sino yung pinaka-successful, madalas, yun ang mas merong say. Aside from the fact na ako yung pangalaw sa pamilya. Pero yun ay parang front lang. Hindi alam ng mga ibang kapatid ko na nawala na pala ako ng trabaho sa Amerika. Sa pagkapit. Ako po si Kathleen. Anak po ako dito ni Richard Gomez. Bali, tatlo po kami magkakapatid. Tapos, yung dalawa ko pong kapatid, sinama ng daddy ko sa Amerika. Tapos naiwan ako dito. Bata pa lang po ako, iniwan na ako ni daddy dito. Kaya malaki po yung tampo ko sa kanya. Kaya medyo napasabak po ako sa sobrang acting na talagang may iyakan. Ngayon niyo lang ako naalala. Hindi totoo yan. Araw-araw iniisip kita. Lahi ka ng dito sa puso ko. Ba't yun lang kayo nagpakita? Kasi nagtatrabaho ang dati mo sa Amerika. Nagsisisi ako hindi kita naisama. Sakitin ka nun eh. Hindi mo kakayanin din. Hindi niyo lang talaga ako mahal. Patawarin mo ang dati mo. Nandito na kami. Nandito na ang mga kapatid mo. Sobra akong starstruck noon at ang director pa namin ay si Direk Joel Lamangan. So talagang wala. Sobra lang akong nabigla noong mga panahon na yun. But fortunately, dahil napaka-supportive naman po ng each member of the cast, especially sila Miss Maricel Soriano, we did a lot of scenes together since she played the role of my auntie. Parang anak na ang turing ko kay Kathleen. Inalagaan at minahal namin ng 10 taon. Ngayon, binabawi na. May isa na namang mawawala sa buhay ko. Bakit po, tita? Wala. Hindi ko po kayo marinig. Ano ba? Ang sabihin mo, tumawag na lang after 30 minutes. Pakilakasan po. Opo. Cellphone ko! Ay, teka mo! Ano ba? Hindi kasi kayo
was an entry for Metro Manila Film Festival. So, ano siya, malaking challenge talaga. Pero, na-surpass ko naman. Okay naman po siya. I'm truly honored to be part of the movie. Since hindi naman siya basta-bastang pelikula lang, isang malaking pelikula, may magandang istorya, at may magandang cast. At I'm truly proud to say na kahit supporting role lang ako, naging bahagi ako noon at marami ako natutunan. One thing different about this movie is that the way every character may kanya-kanyang highlights. And that's very important for the actors and for the film itself. Alam mo, mawala na talaga ang lahat sa'yo, wag lang ang pamilya talaga. Napaka-importante na vina-value mo ang bawat oras mo sa kahit sinong miyembro ng pamilya mo. Napaka-importante na nai-express mo yung pagmamahal mo sa kanila. Kahit na hindi sa pagsasabi ng I love you. Kahit sa mga simple na deeds lang na basta nandiyan ka lang sa tabi ng mahal mo, ng kapamilya mo, napaka-importante na nun. So, ayun, mapanatili na buo ang isang pamilya despite all the yun nga, mga struggles at mga challenges na harapin ng isang pamilya. Kaya nga tayo pamilya responsibilidad natin na panatiliing strong yung bond natin as a family. So, hindi ko makakalimutan yun. So, beautiful experience talaga. Kahit na talagang challenging talaga kasi, sumabak talaga ako sa acting kasama ang mga bigating artista. Nakakabigla talaga si Boss Vic magtiwala. So, yun. Maraming salamat po. Ever since I was a kid, it had always been a dream to sing my very own Christmas song. As a singer, gusto ko rin maghatid ng heartwarming message through a song dahil dala ng Christmas ang feelings of hope, joy, and love. This dream was achieved when I recorded Ang Bango ng Pasko last 2005. Super fulfilled ako dahil dito and proud dahil kahit through a song, nakakapagbigay ako ng inspiration sa mga nakakinig ng kantang to. If you sincerely believe in the real essence of Christmas, Ang Bango ng Pasko ay walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas, parang lumang pagbati na di kumukupas, parang bagong damit, kay linis, kay puti, hindi pa nakaranas ng mantsa at dumi. Ang Bango ng Pasko, sarili kong kanta yun. At yun yung partnership ko with Surf para sa Christmas season. So, proud ako para dun. Achievement yun sa akin. Iba yung joy. Talagang, fulfilled na nakapag-record ako ng sarili kong Christmas song. We had to be creative kasi paano mo i-describe ngayon yung Pasko na meron din, of course, relevance, di ba? Dun sa detergent brand. Well, naisip namin, pag Pasko, di ba, may hope, the purity of Christmas. Naipasok namin ngayon yung linis, yung bango, di ba? At saka yung sarap ng pagiging with family pag Pasko. Very simple, yet meaningful. Ang bango ng Pasko, regalong hatid. Makakanta ng lahat, hindi siya komplikado. Very soothing yung arrangement. So, ang sarap kantahin. Ang bango ng Pasko, regalong hatid, ang ihip ng pag-asa tuwing Desyembre. Ang bango ng Pasko, langhabi ng sarap, pagkasamang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko ay walang We were like amazed, really amazed with what she could do with a simple song
Tapos nilalagyan niya ng intensity, yung intense na intensity, parang ramdam niya yung kanta. At parang nanggigigil siya. And pag ganyan na ang performance niya, nakikita mo na binibigay niya lahat. When you're on the audience, pag pinakikinggan mo siya at pinapanood mo siya, nadadala ka eh. And you never heard her complain. You never heard her Say, act like a prima donna or act like anything like that. She was a dream come true as a talent to work with. Napaka-humble, napaka-professional. She walked in, she knew the song by heart. And that to me is the number one mark of a professional. And it just so happens she's one of the nicest, most charismatic singers we have today. Ang bango ng Pasko ay walang singsaya, tamis ng halakhakan sa biyayang tala. Ang bango ng Pasko ay walang singsara, simoy ng pag-ibig at pagkakaisa. Nakakagawa na siya ng sarili niyang style of, yun nga, pag nag-record siya ng original song. And yun, nakitaan ko naman siya na talagang nagagawa niya yung dapat na gawin sa isang original composition. Mabilis, kasi nga ang puso niya since she was a kid, singing na eh. So, kumbaga, everyday yun ang ginagawa niya, kaya very easy for her na maka-adjust to any material na paparecord mo sa kanya. Siya as a person, yung sweetness niya, yung voice niya, yung image niya, kaya continuously, siya sa sikat siya. Ang bango ng Pasko, biyayang hatid, ang lihim ng pag-asa, tuwing Disyembre. Ang bango ng Pasko, langhapin ang sarap, magkasamang pamilya, walang katumbas. Ang bango ng Pasko, sana lahat makatanggap. As an artist, as Sarah, as myself, iba kasi yung fulfillment din kapag meron kang naitutulong sa pamamagitan ng talento mo. So, yun, kahit yung konting contribution lang na ikaw lang yung kumanta ng Abango ng Pasko, ng Christmas song para sa surf, parang ang laki na rin ang naitulong ko para sa akin. So, ayun, ang sarap sa pakiramdam. Yun yung goal ko rin eh, bilang isang recording artist. Hindi lang yung basta kumanta, kundi yung maibahagi din yung magandang mensahe nung kinakanta ko. Along with my dream to sing my very own Christmas song, isa din sa mga listahan ng mga pangarap ko ang makaparecord ng isang buong Christmas album. I am super fan of the Christmas season kaya I want to fully immerse myself in it. And I want to share with everyone the warm feelings and happy thoughts na kasama ng Pasko. Siyempre, sa anong paraan pa kundi sa pagkanta. So, let me be part of your Christmas by serenading you with my Christmas songs. Matagal na po namin gusto yun, kami ni Daddy. Kami ng pamilya ko na makapag-release ako ng isang Christmas album. Since ako ay talagang fan ng Christmas talaga. Lahat naman tayo talagang yan yung most awaited na season, di ba? Christmas season. And these times, yung paglabas ng Christmas albums, medyo risky proposition yun sa artist and sa record label kasi you only have 3 months to sell the product eh. So, it's very rare that you find artists nowadays releasing Christmas albums. Kasi nga, in 3 months, pag hindi mo nabenta yung produkto, wala na yan, diba? Hindi mo naman pwede benta ng February. It's a joy singing a Christmas song. Talagang iba yung pakiramdam na nakakapagbigay ka ng magandang mensahe sa mga tao. 15 tracks po yun. Ang photographer po namin nun si Mark Nickdow. Actually, it's one of my favorite na pictures. Yung cover ng Your Christmas Girl na album. Mostly mga covers like Sana Ngayong Pasko, tapos I'll Be Home for Christmas, Pasko na Sinta Ko, Miss Kita Kong Christmas, Miss You Most at Christmas Time by Mariah Carey, mga ganyan.
Give Love on Christmas Day. Ayan, personal favorite ko yan. Of course, by Jackson 5. Ang sarap sa pakiramdam ko pagka kinakanta ko yung song na iyon. At na-record ko na I was able to do my own version of the song. Continuously, tuloy-tuloy naman na gumagawa siya ng mga album. Meron siyang Christmas album. So, hindi naman, kumbaga, hindi humihinto ang Viva producing albums for her. Kaya hanggang ngayon, kita naman natin and always naririnig natin yung mga songs na nare-record ni Sarah. Ganong katinding caliber ni Sarah na she can move the product. So, ganyan kalaking star si Sarah. And I think yung In-Carrier single is yun, Your Christmas Girl, which is the first time, I think it's an original. I don't need anything, that's for sure. 'Cause right now I've got it all I want in this world. Right at the top of my list, my number one wish is to be your Christmas girl. I just wanna be your Christmas girl. Your Christmas Girl, parang she has everything na parang hindi niya pagpapalit ang kahit ano dun sa wish niya na maging siya ang Christmas girl nung taong mahal niya. Parang, I just wanna be your Christmas girl. Yun lang yung gusto niya for Christmas. Yun lang yung tanging wish niya. Yung concept dyan is inaantay ni Sarah yung pag-turn ng yung ano mo yung time na December 24 antay mo maging Christmas. So yun. Inaantay lang niya yung pag-turn into Christmas. So and then binisita siya ng special someone niya. Before the shoot, you discuss the concept of the video. Diba? Ano yung mga papakita natin. And it's always a challenge. I mean, kahit na sobrang simple, pag nakita mong simple yung video in the end, diba? Sa isang bahay lang yun. Tapos, of course, may mga Christmas decors. May Christmas tree. Tapos kasama ko yung mga mahal kong doggies, puppies, ganyan. Yung mga Yorkshire Terrier ko. So, ayun. Special sa akin yung music video na yun kasi may appearance ang mga aso ko. So, ayun. Ganda naman lumabas po. Mahilig kasi sa toy dogs si Sarah. So, na-feature niya yung mga pets nila ng mga cute na mga maliliit na aso. So, always yung challenge mo is, how do we show Sarah in a different light in this particular video? And then, this was already my 6th video with Sarah. So, yun nga, medyo, yun naman, Christmas in take. So, medyo malimig kunyari. Tapos, meron siyang special someone na pinagluto niya ng Noche Buena. So, ganun yung story. So, very excited siya sa pagdating ng Christmas. And binisita rin siya ng special someone niya. Never mo kasi noon kasi gusto ko lang talagang kumanta, yun lang. Pero hindi ko kasi inakala na magkakaroon ako ng album. She's certain about the things that she wants to do on a particular song, the way she's gonna sing it, ano yung attack, ano yung mga embellishments that she's gonna put in. Marami na siyang Sabi ko nga, these are all coming from the experience she had already from the first album she did. And all the songs na nakanta niya na performing. Dream come true lahat ng nangyayari po sa buhay ko ngayon. Christmas only comes once a year. And it's the season for giving, loving, and sharing. At importante din na magpasalamat sa lahat ng blessings that we continuously receive. As another year draws to an end, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng taong nakatrabaho ko. Dahil sa inyo, naging masaya at maganda ang mga projects ko. And of course, sa lahat ng taong walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa akin, mahal na mahal ko kayong lahat. My message to all the beautiful people I've worked with,
napakalaki po ng pasasalamat ko sa inyo, sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po, and I'm looking forward na madagdagan pa yung mga memories na yon, na magpatuloy pa yon. Memories with all of you, beautiful memories with all of you. Sana magpatuloy pa yun. At of course, more projects together. At friendship, sana it will last a lifetime, di ba? So, kaya yun, maraming salamat lang po. At ako po ay nandito rin po para sa inyo. Hi, Sarah. You're one of the dearest artists that I've had the pleasure of working with. Bata ka pa at malayo pa mararating mo. I'm very proud of you. I do respect you. And I wish you all the best. Have a great Christmas. Sana'y palagi kang nakasmile pa rin at masayahin kahit anong mangyari. Hanga na ako sa'yo. And when I work with you again, sabi ko talagang, alam mo yon, yung parang sabi ko, you have not changed. You've just become better from when the last time I worked with you. You are a woman of destiny dahil sa dinami-dami ng mga babaeng ipinanganak sa mundong ito, isa ka sa binayayaan ng Diyos ng ganyang klaseng regalo. I wish you all the best. You're such a great lady, and I know you will have more blessings to come. Christmas season is a time for giving and sharing. I hope you don't forget to share your blessings to people and to your co-artists. Merry Christmas to you and your wonderful family. I hope you can spend a wonderful time with them together, a peaceful time. Merry Christmas, and I hope all your wishes for this Christmas season will be fulfilled. My Christmas wish for you is that you continue to blossom into the woman that God has always intended you to be. Sarah, Christmas na. Merry Christmas, and I wish you happiness. I just wish and hope that matagal, mahaba pa namin makita ang Sarah Geronimo. And I just can't wait to see what you will give us in the future. So the best to you, Sarah, all the time. And I'll always be here for you. Yung hard work mo, yung mga hard workings mo, yung mga paghihirap mo dito sa to, meron tong fruitful outcome for you and your family. I hope your Christmas is as fulfilling and as dreamy as you make us feel the other 364 days. Sana mas lumalim pa yung samahan natin, yung relationship natin. And andito lang ako lagi for you. Lalo magpapasko, andito kami mga kaibigan mo, mga co-champions mo. May problema ka man, nandito lang kami. Merry Christmas, Sarah. Sana matupad mo pa lahat pa ng iyong hindi pa natutupad na pangarap. And I wish for you international success. Yeah, Sarah, Merry Christmas, and Happy New Year, and may this year bring you more success. Sarah, Merry Christmas, and I wish you all the best. Sana tuloy-tuloy pa yung napakagandang career mo. And she's a very strong girl. Keep it up, and then keep praying. I know God is listening to you. Whatever you ask for, she will give it to you. Hey Sarah, hello, congratulations. I'm so proud of you. And if you have the time, come by. We miss you na. Hi Sarah, wishing you a very Merry Christmas, and I wish you continued success in your already amazing career. And I hope you continue to share the many blessings that have been given to you with the people who are waiting to hear you and to enjoy what it is you have to share. Maligayang Pasko po sa inyong lahat, at naniniwala po ako na hanggat nasa puso natin ang Pasko, hindi man araw ng Pasko, ay forever po tayo magiging maligaya kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya pahalagahan po natin yan, hindi man araw ng Pasko. Lagi po nating isipin ang simoy ng hangin ng Pasko para mapanatili po natin ang pagmamahalan at pagbibigaya. Amidst all the happy celebration, huwag po natin kalimutan ang true essence of Christmas.
let us remember that our Savior has been born, and for that, we should be thankful to the Lord. Let us celebrate the birth of Jesus with our family and friends. And don't forget to share your blessings to others. Give love on Christmas Day, ika nga. The more we share, the more we'll be blessed. At sana hindi lang ngayon maramdaman ng lahat ang spirit of Christmas. Sana araw-araw ay may spirit of Christmas. May love and hope always reign in all your heart. Have a Merry Christmas, everyone. To my next entry, much love, Sarah.